Hello mga kapatid! Nandito na naman po si Malo Del Santos para po magbigay ng reaction po dito sa mga nababasa ko pong mga comment na karamihan nga po yung sinasabi po ang mga vlog daw ni Daddy Frankie puro scripted, lalo na yung nangyari kay Nanay Ansing at sa ngayon nga po ay bibigyan po natin ng reaction. At yung tungkol po doon, Nanay Ansing, hindi ko po masasabing scripted yon dahil may mga nakapanood po doon. Nandun po si BPM, si Ballpoint Man, at yung asawa niya, no? Kaya alam na alam ko po na hindi. At lalong-lalo na po may nagsabi na sana daw po kaming mga tumutulong, kagaya ng pagtulong namin kay Ansing, ang sabi po ay dapat daw po kami ay sa ospital na lang po tumulong. At maraming naghihingalo sa ospital. Ito po ay sasagutin ko po lahat ito. Pero sana po tayo naman bago tayo po ay mag-comment, isipin po natin mabuti. Kagaya po ng sinabi na dapat daw po kinulungan namin yung nasa ospital na mga naghihingalo. Ito lang ang masasabi ko po mga kapatid. Doon sa nag-comment na sa ospital. Alam nyo po, kung ospital po yan, hindi na namin po sakop na mga sponsor na pupunta kami sa ospital para maghanap ng mga naghihingalo. Dahil kagaya ko, halimbawa po, pupuntahan ko yung mga naghihingalo doon. Hindi naman ako ganong bilyonaryo na pupunta. Yung mga bilyonaryo nga po dyan. Yung na mga nasa politiko nga po dyan. Bakit hindi nyo yun sabihin doon na puntahan yung mga naghihingalo sa ospital, mga kapatid? 'Di ba? Kasi hindi namin karapatan po na pumunta pa po sa ospital na para po kami ay doon tutulong. No? Ang mga tinutulungan lang po, nagkagaya kay Daddy Frankie, yung mga naliligaw dyan sa kalsada, yung mga nasisiraan na ulo, o kaya naman may nagre-recommenda sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, ang ginagawa ni Daddy Frankie, ako na lang sasabihin ko, hindi na kahit sino po, mahirap gawin. Mahirap gampanan po ang ginagawa ni Daddy Frankie na lahat ng may mga depression, gaya po kay Ate Nida, na dinala po sa shelter na talaga pong napaka talaga ng emosyon yan. Talaga po pag sinusumpong. Ito po muna bago ko kayo ay sagutin yung mga nagbabatikos po sa amin, lalong-lalo na po kay Daddy Frankie na sinasabihan na scripted ang mga vlog niya. Panoorin po natin muna ito na vlog ni Daddy Frankie kung ito po ay scripted. Dahil alam ko natin si Ate Nida ay hindi po yan basta-basta pong masasabi ninyong scripted lang. Ayan, panoorin natin po si Ate Nida. Ayan po. Hindi. Ba't nawala? Kaya alam niyo po mga kapatid, mahirap po tayo basta-basta lang. Ayan. Binigay ka sa akin ng tatay mo. May scripted bang ganyan mga kapatid? Para bumalik ka ba? Alam mo, sa totoo lang, para ako ang nadidepress po. Pero si Daddy Frankie, napaka-cool niya. Ayaw niya ng chicken, pinalo niya doon. Hala. Huwag may babato. Wag. Ayaw ng chicken. Ano naman yan? Ano may tawag dito? Wala na. Gusto naman palabas eh. Wala. Huwag may babato yung ulam, sayang. Eh? Ay, puto, di ba pulutin ko? Nasa na ngayon? Di ba ako sa puli? Pero pag tinato mo, hindi na makain. Makakain pa yun! Marumi na. Marumi na! Magaling ako kumain! Hindi, sayang yung pagkain pag itatapon mo.
Alam nyo po mga kapatid, madaling sabihin pero mahirap po gawin. Naranasan ko po ang magtrabaho sa ganito pong may mga sakit. Pero hindi ko kinaya. Dahil mahirap po alagaan ang may mga depresyon. Kaya nga, inahangaan ko po talaga si Daddy Frankie. Napaka-cool niya, napakatibay ng kalooban niya, na napapaamo niya po. Di ba? Lahat ginagawa niya. Pero tayo pong mga nanonood, parang madali lang. Mahirap po. Kagaya po dyan sa mga nagsasabi. Babalikan ko po yung nagsabi na dapat pumunta na lang sa ospital at doon maghahanap ng mga beneficiary. Na yung mga nag-iingalo. Palagay ko naman po, kayo na rin po ang dapat sumagot dyan. Dahil nga yung pamilya nga na nagdadala sa ospital, mahirap po talaga ang may mga ganitong sitwasyon. Ano, mga kapatid? Sana naman po wag tayo yung comment ng comment na hindi nyo po alam ang katotohanan. Napapanood lang natin, akala natin napakadali. Yung ginagawa ni Daddy Frankie, mahirap po yun. No? Siguro naman napanood na natin lahat. Lahat iba't ibang uri ng may kapansanan. Gaya ni Oliver. Gaya ni Kuya Junjun, ni JR, at si Ate Tintin. No? Kung gaano nagwala noon si Ate Tintin. Pero ngayon, sa tulong ng may kapal at tulong ni Daddy Frankie, nakauwi na po. Si Angela. Kita nyo kung papaano po siya proteksyonan ng nanay para hindi makuha. Imagine na ikulong na ng 19 years na hindi pinalabas o papasukin ng nanay. Ngayon, nakabalik na sa kanyang tatay. Di ba? At nung nakita naman natin nung nasa shelter siya, pinakita niya na yung mukha niya, o unti-unti na po siyang nagkakaroon ng confidential sa sarili. Kaya lang po talaga ay kinuha na agad ng tatay. No, para daw po sila na ang mag-aalaga. Mabuti naman po na ganun po talaga yung intention ng tatay na aalagaan niyang kanyang anak. No. Si teacher, di ba? Si teacher Mary Jane. Tingnan mo. Napakagaling. Dahil alam ko po yun ay sasamahan ni Daddy Frankie sa hospital uli na para magpa-check up. Marami pong ginagawa si Daddy Frankie para sa ating mga kababayan na may mga sakit na depresyon. Ngayon, nakikilaban sila kay Ate Nida. Si Ate Nida na sa tingin ko napakahirap po yan. Kailangan po talaga yan na mayroon pangkalma talaga. Kasi kami noon dito, pag mga ganyan talaga ang nagwawala, ginagawa namin na in-injection na namin siya na pangkalma at para makatulog. Yan po dyan ang talagang ginagawa namin noon dito. Pero hindi ko lang alam kung may authorize sila Daddy Frankie na mag-injection po sa pasyente na para po magkalma at makatulog po. Pag mga ganyan pong nagwawala, ganun po dito ang ginagawa namin. Diba? Ang tingin ko lang po sa mga ganito talaga, pag mahina lang po talaga ang kalooban mo, di mo kakayanin. Dahil ikaw rin po ang madidepress din. Kaya sa ganitong trabaho or pagtulong na kagaya kay Daddy Frankie, kailangan yung malakas ang kalooban. Talagang tama lang po talaga na
mga lalaki po dahil talaga malakas. Nakita natin po yung kapatid ni Daddy Frankie kung paano sinakal ni Ate Nida, di ba? Hindi po yun scripted. Na pati bigas, ipinagtatapon, isinaboy-saboy, ipinagbabato talaga. At nung maagilap yung kapatid ni Daddy Frankie, di ba, sinakal-sakal? Kaya, bago tayo po magsalita, mga kapatid, isipin po natin munang mabuti kung tama po yung mga sasabihin natin dito sa taong mga tumutulong. Like Daddy Frankie. Nasasabihan nyo pa kung ano-ano. Di ba? Kaya masakit lang po sa amin ng mga nagsusuporta po, na totoong nagsusuporta po dito sa mga tumutulong. Dahil nakikita natin kung paano tumulong, tapos yung iba naman dyan, may magsasalita na pumunta na lang sa ospital, madaling tumulong doon sa mga nanghihingalo. Saklaw na po yun ng mga taong sa gobyerno, yung nasa ospital. May tumutulong po dyan sa ospital. Gobyerno na po ang may saklaw dyan, hindi po ang mga charity vlogger na kagaya ni Daddy Frankie. At kagaya namin na sponsor, hindi namin saklaw na pumunta pa doon sa ospital para doon kami maghahanap ng tutulungan ng mga naghihingalo dahil hindi naman kami ganun kabilyonaryo na bawat pasyente doon tutulungan namin. Di ba? Madaling magkuda. Dak-dak, dak-dak, chat-chat-chat. Pero hindi nyo po alam ang katotohanan kung paano po si Daddy Frankie tumulong sa ating mga kababayan. Pasalamat na lang tayo po na may kagaya ni Daddy Frankie na tumutulong po dito sa may mga sakit na depresyon. Ang tungkulin niya, kung may lumapit, tutulungan niya. Kasi po, depende po sa pagtulong po. Hindi yung uro-urada tayong tutulong. Nakadepende po yun. Kung karapat-dapat pong tulungan, tinutulungan po. Kung may nagre-recommenda po kay Daddy Frankie, tutulungan niya. Like Teacher Mary Jean. Nalinapit po yan ng Vice Mayor ng Malasiki, Pangasinan. Kaya, tinugunan naman ni Daddy Frankie, di ba? Kaya, wag tayong basta-basta dahil si Daddy Frankie po, nakita natin kung paano siya tumulong talaga, yung pagtulong. Marami dyan nasasabihan, ay hindi naman niya nakapagpabahay si Daddy Frankie. Saksi ako po, dahil kami po mag-asaway nakasubaybay sa kanya. May pinabahayan na po yan si Daddy Frankie. Lalong-lalo na po yung nakatira sa gubat. Na-discover na napakaganda, batang-bata na may isang anak. Ilinikas po yan ni Daddy Frankie at pinagawaan ng bahay. Ngayon po, mayroon na silang bahay at dalawa na po yung kanyang anak. Yung pangalawa nga pang panganganak, nakita ko po kung paano si Daddy Frankie tumulong doon. Wala yung asawa. Dinala nila sa clinic para manganak. Di ba? Hindi kayo nakasubaybay siguro kay Daddy Frankie. Dahil may mga pinabahayan na si Daddy Frankie. Di ba po? Yung mga bagay na yun, hindi na dapat natin silipin. Normal sa charity vlogger ang gumawa ng paraan para panoorin sila, pero walang scripted yun. No? Nasubaybayan po namin si Daddy Frankie. Kaya alam ko po ang mga ginagawa. Mahirap po ang tumulong sa isa pong may depresyon. Kagaya po kay Ate Nina. Ano po? Ayan, panoorin nyo kung hindi kayo naniniwala. Naguhugas, pero ibinato niya po yung mga ano. Hugas ka kamay mo, dali. Nagugas ako eh. Basta sasabunin eh. Dami-dami din. Pinagtatapon niya yung ano, yung siya. Pinagtatapon niya yung kanin, tsaka ano. Ano ka lang tayo? Di ba ka naman ano? Inisan ko na lang. Pinagtatapon niya yung kanin, tsaka yung ulam. Ayan o, nagkalat. Ang hirap po ng ganyan, ha? Magbibihos ka ba? Sino ba yung umalis, ate? May nakita ka bang umalis?
Ang hirap po yung ganitong sitwasyon ni Ate Nida, no? Kaya mga kapatid, sumuporta na lang tayo kay Daddy Frankie. Yung gusto lang sumuporta, kung hindi naman, di naman natin pinipilit, di ba? At para sa akin po, wag na tayo pong comment na kung ano-ano. Kung ayaw natin pong panoorin, wag na lang natin panoorin. Para hindi tayo po makapagsalita ng hindi maganda, ano. Pero para sa akin po, suportahan natin si Daddy Frankie at yung mga kasamahan, Team Daddy Frankie, dahil talaga po, na sila po talaga, totoo ang pagtulong. No? Wag na tayo kung ano-anong sasabihin pa natin. Kung ayaw natin, hindi naman ano, dahil marami kaming nagsusuporta sa kanya. Kung iisa lang naman po yung mga nagsasabi dyan, ay I don't care. Basta ang mahalaga, yung totoo na suporta natin po dito sa Team Daddy Frankie. Lalong-lalo na po kay Daddy Frankie. Please po, support po natin si Daddy Frankie. Panoorin natin ang mga video niya. Sapat na yun po sa ating mga mga kababayan na panoorin natin, i-share natin po ang mga video nila at pakikiusap ko rin po si Aling Rochelle po ay suportahan po din natin. Ang buong team ng Daddy Frankie, suportahan po natin dahil po sila ay talagang totoong tumutulong. Yan lang po, maraming salamat po at kami pong mga reaktor ni Daddy Frankie ay nandyan lang. Suportahan niyo po kami, nandyan si BPM, nandyan si Bopil Mix Vlog, marami pa po. Si Pugi na, si Bababaw ba yun? Na talagang ako'y tawang-tawa doon sa bayaw ni BPM, Ballpoint Man, at saka si Jilay, ayan, suportahan po natin dahil yan po ay kasama namin po sa reactor ni Daddy Frankie. Ayan. Maraming salamat po kay Daddy Frankie na patuloy talaga pong tumutulong na dito sa mga ating mga kababayan na talagang wala na, ang akala natin wala ng pag-asa, like Kuya Oliver, di ba? Na nandyan, alam mo si Kuya Oliver, siya yung tinutulungan ni Daddy Frankie na wala akong nakita sa kanya yung nagwala. Napakabait niya. Na hanggang ngayon na talagang masinop siya, mabait siya. Tatawa-tawa, kakanta-kanta, 'di ba? Ayun, dito yung napansin ko po. At yan, si Kuya Junjun, si GR, at si Bandam, tingnan nyo po. Kahit po siya ay, minsan hindi ko talaga naiintindihan ng mga sinasabi niya, pero mabait si Bandam. Lalo na nga noon nung ipirinang si Ate Pili, gumana yung isip ni Bandam. Totoo yun po. At sa ngayon nga po ay nakikipaglaban sila dito kay Ate Nida. Kasana ay darating din ang araw na si Ate Nida din po ay maging maayos na rin. Ayan, suportahan na lang natin. At nakikiusap din po ako na suportahan natin si Roel of Malalag, Rochelle Morales, at sa mga Roboys po, at suportahan na lang natin para po tayo ay masaya sa mga sinusuportahan natin, talagang mga charity vlogger po, gaya ni Daddy Frankie. Maraming salamat po. We love you so much. Bye-bye!